So yeah, guys, for today's video, magpapalit tayo ng ating FCM o fan control module doon sa ating radiator kasi hindi na siya nag-automatic. May indikasyon na sira na nga siya. So paano ko nasabing sira na siya, guys? Kagaya nito, i-on ko yung ignition tapos bigla siyang tutunog yung fan. Yan, umugong siya, guys. So hindi pa yan naka-on. Switch yung ating ignition, pero mandar na yung ating fan. Mandar na agad siya. Hindi pa umandar yung makina yan, guys, ha. Naka-on pa lang yung susi niyan, pero hindi pa siya umandar. Nakabukas na agad yung ating. So ngayon, guys, ito yung ipapalit natin sa ating FCM. Isang FCM din galing sa 4G93. Nabili natin siya online. So surplus siya. Fan control module. So baklasin natin dun sa harap. So ito, baklasin natin. Tapos ito yan, guys, yung mga socket. Medyo madilim na. Tapos sa baba. Tapos itong isang malaki. Nasa ilalim. Tatlong socket yan, guys. Ito siya. Nakaganyan yan. Ito. Nakaganyan yung forma niya. So kalasin ko na lang muna. So yan, guys. Kalas na natin. Ito yung mga socket niya, guys, tatlo. Puro basag na yung mga ano niya. Ito basag na rin. So, ngayon ko lang siya nakita. Ito yung, guys, ito yung papalit natin. So lagay muna natin siya. Sasalpak ko muna. So kinalas ko na rin pala siya, guys, no? May dalawang tornilyo dito, saka dito sa side na to. Gis yung size niyan, guys. So para kung mas maganda yung mahabang pangkalas, kasi ganito lang sa akin, no. Ang ginawa ko pa ganyan, pinatayo ko para hindi na ako magkalas ng battery. So yan, kabit ko muna, guys. So yan, guys, no. Hindi ko muna sa inigpitan, pero nasalpak ko na lahat ng socket. Tapos i-on ko yung susi. Makikita nyo yung pagkakaiba. Ayan, naka-on yung susi, guys. Tapos hindi pa nagbubukas yung ating radiator. Compared dito sa pinalit natin, nagbukas na agad siya. So ngayon, kailangan kasi ma-meet niya yung maximum na init ng makina bago siya magbukas. So akala ko dati yung mga nakarekta, kasi dati nung ginagamit ko siya nung bago-bago pa ako, hindi siya nag-automatic, nag-engage. So halimbawa, pag tinakbo ko siya tapos uminit na yung makina, nagtutuloy-tuloy na yung andar ng ating radiator fan. So akala ko nakarekta na yung niya sa fan. So chinek ko, wala namang mga nakausling kahit anong wire. So ngayon inisip ko na baka kailangan palitan ng FCM. Although nagtanong-tanong ako at nagbasa-basa ako ng mga article kung bakit laging ganon yung status ng ating radiator fan. So ngayon, guys, ito share ko na rin to. Itong FCM na to, pag halimbawa umandar na siya, nagbukas na yung radiator fan, tapos hindi na siya mamamatay, hanggang tuloy-tuloy lang siya. So hindi siya nag-i-engage. Pakita ko sa inyo na dapat namimit parang mga 9 to 15 minutes yata bago magbukas yung ating radiator fan. So higpitan ko lang, tapos paandarin natin. So yeah, guys, naikabit na natin yung ating FCM. Ito, ayan, hindi siya umandar kahit naka-on yan. Hindi pa siya maandar.
Wala pa. So ngayon, i-on natin. Tapos so ayan, na-on na natin siya guys. So, ayan. Tapos hindi pa yan, dapat hindi pa siya andar. Ngayon pag na, ang ano ko dito kasi guys, parang hindi ko lang siya matandaan, parang 9 to 15 minutes dapat magbubukas yung ating radiator, auxiliary fan. Dahil natin sa kinabit natin FCM. Ayan, hindi pa siya umaandar niyan guys ha. So papaandarin lang natin yung makina. Stay, ano lang natin, nakabukas. Orasan natin kung ilang minutes. So nagtanggal pala ako ng battery ngayon. Ito yung oras na nakalagay, 1:38. Pero ngayon mag-alas 5 na ngayon guys. Ayan. Kung ilang minutes bago siya magbukas. So ayan guys, naka 9 minutes na tayo. So umandar ng kaunti na yung ating fan. So ayan na yung ating temperature, pero hindi pa siya totally talaga nagbubukas. Punta natin sa harap. So ayan, hindi pa siya nagbubukas guys. So, tinatakpan ko lang kasi malamig yung panahon para makapag-penetrate yung init para sa ating makina. So ayan guys, 1:59 na sa oras natin. So nagbukas na yung ating radiator fan. So, yung ating auxiliary. So, hindi pa totally ano talaga, mamatay na siya. Ayan humina na. Malamig kasi yung ating panahon. So hindi siya nag-engage kasi ngayon parang dito sa atin ilang degrees lang. So mabilis lumalamig yung makina. Tapos ito na siya guys, no. Binuksan ko na yung ating aircon. Tapos yan natin, kung mag-engage siya. Dati hindi siya nag-engage. Yung unang FCM natin, pag namatay yung dito, yung sa aircon natin, compressor, dapat hihinto saglit yung ating fan. Tapos mag-engage siya saglit, tapos nakabukas lang ulit. So observe natin. So antayin natin na mag-engage yung ating compressor. Ayun yun guys, so yung sa ilalim na yan, hihinto yan yung bell. So guys, nag-engage na siya. Kung makikita natin, ayun, namamatay yung ating sa compressor. Ayun o. Tapos magbubukas ulit siya. Yung nasa ilalim na yun guys, hindi masyadong makita sa camera eh. Yan, engage siya, yun, huminto siya guys, huminto siya, yun, bumakas ulit. Tapos bumakas ulit yan. Yun. Guys, ayan o. Ayan, namatay na ulit siya. Guys, umaandar yan. So pag hindi pa nag-engage, umaandar yung dalawang fan. Ayun at saka ito, ayan. So namatay yan pag dito. Pag huminto yung fan saglit, namatay. Tas yun, yung lumalagitik na yun guys, yun yung nag-engage sa compressor natin. Pag huminto, patay sa ilalim. Yun, yung doon guys, ayan.
Hindi pala nagwi-wiggle ganyan guys, oh. Pag nasa video kasi para siya nagwi-wiggle. Pero hindi siya nagwi-wiggle. So yan guys, maandar yan yung fan. Pag nag-disengage siya, ayun, bumababa siya kaunti. Tapos pag nag-engage, aangat ulit kaunti. Yan, umaangat siya kaunti-kaunti. From 900 to 950 or 1000 RPM. Tapos magdi-disengage. Ayan, disengage siya guys. So bumaba. So 900, tapos engage ulit. Ayun, maparo na siya ng 1000. Yun lang guys, follow for more and subscribe to our YouTube channel. Peace!